niya, especially ang tao. Amen? So, kapag ka may kilala kang Diyos na hindi nagpapaabot, okay, cannot be reached. Amen? At Diyos na nagtatago at ayaw niyang makitungo sa tao, ay hindi yan tunay na Diyos. Amen? Baka yan yung Diyos na sinasabi ni Elijah sa mga propeta ni Baal na lakasan nyo ang sigaw nyo, baka tulog ang Diyos nyo. Baka siya'y naglalakbay, o baka siya'y kumakain, o baka siya ay nagpapahinga. Lakasan nyo ang inyong dasal, para marinig niya kayo. So, ang ginawa ng propeta ni Baal ay nagdasal ng sobrang haba at sobrang lakas. Ang iba ay umiiyak na, ang iba ay naglalaslas na sa kanilang mga katawan, nagpapadugo na, di ba? Pinapadugo na yung kanilang katawan para lang baka sakaling marinig ni Baal. Pero talagang walang nakinig sa kanila. Ibig pong sabihin, si Baal na kanilang sinasamba hindi tunay na Diyos. Okay? So, God calls people to Himself. Mula pa po yan sa Old Testament hanggang sa panahon natin, God calls people to Himself. Amen? And the first invitation recorded in the Bible ay yung linyang, "Come thou and all thy house into the ark." Makikita nyo sa verse 1 ng ating binasa. Yan po ang first mention, okay, ng come thou. Okay? O yan, invitation ng Panginoon sa tao. Okay? At iyon ay ginawa niya kay Noah. Okay? So, ang tao pong nakatanggap ng invitasyon, whether galing yan sa kapantay niya o galing yan sa mas mataas sa kanya, ay isang pribilehiyo. Tama po ba? So, kapag ikaw ay na-invite sa isang party, ikaw ay na-invite sa isang business meeting, ikaw ay na-invite sa isang sabihin nating salo-salo, di ba? Ay privilege po yan. Tama? Alam nyo, kapag ka ang makasalanan ay nakarinig ng invitation ng Panginoon sa kaligtasan, it's a great, great privilege for him. Amen? So, kasi sa dami ng tao, di ba, ay isa ka sa na-imbitahan. Amen po ba? So, pero, ang lagi pong susi para ang invitation ay hindi masayang, tayo ay mag-respond. Amen? Tayo ay sabihin natin, magpakita ng interest. Okay, so pag-aralan natin ang buhay ni Noah, kung paano itong nakakatulong, no, sa atin bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos. At aalamin natin kung ano ang kahulugan ng pangyayaring yon sa kanila sa panahon natin. Si Jesus Christ po, madalas niyang gamitin ang mga Old Testament sabihin nating events, no? Para magturo ng leksyon. Kagaya nung Tower of Babel, kagaya nung the flood, kagaya nung Paul, diba? David and Goliath, etc. Yung mga Old Testament events ay minsan kinukot ni Jesus Christ sa pagtuturo niya. Amen? So, lalo na itong tungkol kay Noah. Yan. So, tatlong kahulugan ng invitation ng Diyos kay Noah. Number 1, it is an invitation to survive the flood. It is an invitation to survive the flood. Okay? Makita nyo po sa Genesis chapter 6. So, urong muna tayong isang chapter. Okay? Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse 8, But Noah found grace in the eyes of the Lord. So makita nyo po na sa mundong kasuklam-suklam na ang buhay ng mga tao, dumating ang invitation kay Noe. Amen? At ang invitation ay makikita nyo po sa verse 14. Nagbigay ang Diyos ng idea dyan kay Noe. Sabi niya, make thee an ark of copper wood. Rooms shalt thou make in the ark, and thou shalt pitch it within and without with pitch. Okay? So nakita nyo po na it's an invitation to survive the flood. Okay? Bakit plinano ng Diyos ang isang baha? No? Napakalaking baha. It's because of the wickedness of man. Hindi po dahil ang Diyos ay unfaithful, hindi po dahil ang Diyos ay cruel, hindi po dahil ang Diyos ay wala lang magawa. Amen? Kundi ang Diyos po ay nagbigay ng limit, no? Binigyan niya sila ng sapat na pagkakataon para magsisi. Binigyan sila ng Diyos ng sapat na pagkakataon para ma-realize nila ang kanilang mga ginagawa, subalit talagang wala na. Kaya nga ang word dyan ay wickedness. Sabi ay great wickedness. So letter A, the wickedness. Verse 5. Sabi niya, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Hindi kagagawa ng Diyos ang wickedness of man, kundi kagagawa ng tao. Amen? Hindi ang Diyos ang nagkulang. Nung lalangin ng Diyos ang tao, renovate niya lahat ng pangangailangan. Nilalang niya ang tao na walang kulang. Amen? Subalit, ito pong tao ay nakinig doon sa counterfeit ng Panginoon na si Satanas. Okay? Nakinig at pinaunawa ng kaaway sa mga tao na kulang ang bigay ng Diyos. Pinaunawa ng kalaban sa mga tao, sa unang tao, na ang Diyos ay nagkakait sa kanila ng mahalagang bagay, kaya ayaw pakain yung prutas sa gitna ng halamanan. Okay? May pinagkakait daw ang Diyos na mahalagang bagay. Ano yon? Yung maging Diyos, maging parang Diyos ang mga tao. Kaya sabi ni Satanas, kainin nyo na. Sa oras na kainin nyo yan, kayo'y magiging parang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So, sa madaling salita, pagtapos makinig ng mga unang tao sa udyok ng kalaban, ayan na ang nangyari. Okay? Ang unang anak ni Adan at Eva ay nagpatayan. Okay? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Okay? So, doon na nagumpisa. Hanggang sa nagkaanak na si Cain, etc. Dumami yung tao, nagkaanak pa si Adan at Eva. Okay? Dumami ang tao, at iyon na nga, nagkaroon na ng sobrang kasamaan. Iyon ba ang perpektong kalooban ng Diyos sa mundo? Hindi. Ang nais ng Diyos, mabuhay ang tao ng masaya. Ang nais ng Diyos, mabuhay ang tao na banal. Mabuhay ang tao na malinis. Pero sa verse 5, makikita nyo na talagang sila ay punong-puno ng wickedness. Dinescribe kung ano ang wickedness dyan. Sabi niya, great in the earth. O ba, para marinig mo ang salitang wickedness. Ano na nga yan eh. Karumal-dumal na, tama? Pero gagamitan pa ng great wickedness. Okay? In their thoughts, sila'y wicked. In their mind, sila'y corrupt. Okay? In their dealings, sila'y violent in their dealings. Okay? So, ganun ka-wicked ang mga tao. Okay? In their thoughts, in their minds, in their dealings, sila'y mayroong great wickedness. So, kung ikaw ang Diyos, payagan natin na ikaw muna ang Diyos. Ano ang gagawin mo? Di ba? So, ang gagawin ng Diyos ay gugunawin. Amen? At ang Panginoon ay nasa Kanya ang lahat ng karapatan.
na gawin yun. Okay? So, the wickedness, letter B, the judgment that follows wickedness. Sabi po sa verse 7, and the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. Okay? Both man and beast, and the creeping thing that the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Diba? Maaring sabihin ng iba, anong klaseng Diyos yan? Matapos maglalang, gugunawin. Matapos gawain, matapos lalangin, diba? Papatayin. Matapos silang paramihin, lilipulin. Anong klaseng Diyos yan? Amen? Pero ang dapat na tanong doon, anong klaseng tao yung mga yan? Amen? So, makita nyo po na laging ang kasunod ng wickedness ay judgment. Hindi pwedeng labagin ng Diyos ang kanyang karakter. Hindi pwedeng kalabanin ng Diyos ang kanyang karakter. Siya po ay God of justice. Amen? Siya ay just God. At kanya talagang parurusahan ang kasalanan. Amen po? So the judgment that follows wickedness. Kaya nga, ganun lang naman, ang paraan lang naman para makaiwas ka sa judgment, hindi wag mong gawin ang ayaw ng Diyos. Ganun lang naman yun eh. Amen? Pag sinabi ba ng Diyos na wag mong kainin, utos o hindi? Utos o kinain. O ano ba ang tawag sa ginawa mo yung hindi pinapagawa? Ang tawag doon ay pagsuway. At ang tawag doon ay paglaban sa otoridad ng Diyos. O kung ikaw ang merong great authority, merong absolute authority, anong gagawin mo? Amen? Kailangan i-apply mo ang discipline. So, kailangan ng Diyos gunawin ang mundo. Amen po ba? Okay? Lahat? Bakit lahat? Amen? Bakit pati mga hayop, pati mga... Bakit lahat? Diba? Eh, may itatanong ka pa ba sa Panginoon kung Panginoon ang magpapasya? Amen? Sasabihin ng Panginoon, mayroon ba, wala bang karapatan ang magpapalayok kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang palayok? Di po ba? Sabi ng Romans chapter 11, ang magpapalayok ay may karapatan sa kanyang palayok. Amen? Okay, halimbawa ako, pater ako, gumawa ako ng isang flower vase. Okay? Tapos pagtapos kong gawin yung flower vase, pinaganda ko, 'di ba? Tapos nilagay ko sa ang ganda-gandang design. Tapos nung medyo nadumihan ng kunti lang, ay bigla akong hindi na satisfy. Okay? At binasag ko. Pwede bang magreklamo yung palayok? Sabihin niya, bakit mo ako binasag? Pagtapos mo akong gawin, babasagin mo ko. Pwede ba magsalita yon? Lumaban dun sa gumawa sa kanya. Amen? O, at ang magpapalayok, bahala siya kung saan niya ilalagay yung ginawa niyang palayok. Halimbawa, may iba-ibang klaseng palayok. Amen? Pwedeng palayok na design sa nitso, sa libingan, di ba? May flower vase na para sa libingan eh. Amen? O, may flower vase na para sa church. Amen? O, so, may flower vase na para saan pa? Sa mga hotel. May iba-ibang flower vase, kanya-kanyang design yan eh. Amen? Pwede bang yung flower vase na nasa sementeryo ay magreklamo? At ang sabihin, bakit siya nasa church? Bakit ang flower vase na yun sa church mo dinisign? Bakit ako dinisign mo dito sa mabaho dito? Amen? Bakit ganon? Pwede ba magreklamo yung magpapalayok? Hindi. Amen? O, ganito. Ang Diyos ba ay nilalang ang tao na parang palayok? Amen? Na yung bang wala na talagang magagawa, as in parang robot na kung anong pindutin ng Diyos susunod. Di ba? Mas higit tayo sa palayok. Amen? Nilalang tayo ng Diyos na may freedom of choice. Hindi kagaya ng palayok
na ang palayok walang karapatan. Amen? Oh. Pero tao tayo, binigyan ng karapatang gawin ang tama, kakayanang gawin ang tama, kakayanang pumili ng tama, pero ang pinili ng tao ay mali. Amen? So, ang pagpapasya ng Diyos na hatulan ang mundo sa panahon ni Noe ay base lamang sa ginawa ng mga tao. Amen? Oh, siyempre, lesson yan sa ating mga nakakabasa. Amen? Na talagang ang Diyos natin ay sovereign. Amen? Sovereign God. So, dyan, pag believer ka, masahangaan mo ang Panginoon. Pero pag unbeliever ka, questionin mo ang Panginoon. Amen? Bakit lahat? Kasi lahat nagkasala Amen po? Lahat nagkasala. Okay, so letter C. The grace that Noah found. Tingnan niyo po sa verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay? Subalit, may isang hinighlight dyan, isang lalaki na nagngangalang Noah. Siya'y nakatanggap ng grasya. Okay? Sa harap ng Diyos. Amen po? So, ibig pong sabihin, pinapakita na ang istorya ni Noah ay nais ng Panginoon sila'y bigyan ng survival sa darating na flood. Amen po? At alam niyo po ba na ang wrath ng Diyos, no? Ang puot ng Diyos ay paparating din sa mundong to. Hindi nga lang flood. Okay? But the wrath of God is coming. Amen? At unang-una na nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa lugar ng impyerno. Amen? Pero darating pa ang panahon na ibubuhos talaga ng Diyos ang puot niya sa mundong ito pag ang Panginoong Jesucristo ay bumalik na. Alam niyo po ba, ang istorya ni Noe ay patungkol po sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung wrath, yung flood dyan, which is, yan ay kumukonek sa wrath sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Diba? Yung puot dyan ay yung hatol ng Panginoon na gagawin sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, after the rapture na yan. Okay? So, ano ba ang sinisimbolo ni Kristo o sinisimbolo ng ark? Si Kristo po, siya po yung image, no? Nung ark na nasa Old Testament. The ark is the type of Christ. Okay? Hindi po yung ark ay type of the church, kundi type of Christ. Meaning, sa panahon ng ang wrath ng Diyos ay paparating, kailangan ng taong sumilong sa arko. At ang arkong yun ay si Jesucristo. So before the second coming of the Lord Jesus Christ, mayroon siyang ini-invite na mga makasalanan na dapat pumasok na sila sa arko. Okay? At ang arkong yun ay si Kristo. Amen po? Pero pag tapos na, nag-rapture na at nakabalik na ang Panginoon, di ba? Ayun, wala nang offer. Alam niyo kung bakit? Tapos na ang flood. Tapos na ang wrath. Amen po? Judgment na ang kasunod. Bakit natin nasabi na yung baha ay tumutukoy sa second coming? Kasi si Noah po, pinanganak, or yung flood po ay nangyari after Enoch. Kilala niyo po ba si Enoch? Si Enoch po yung taong ni-rapture. Si Enoch po yung tao sa Genesis chapter 5 na hindi nakaranas ng kamatayan. So before Noah, nandyan si Enoch. Tama? So ibig sabihin, before the flood, may nangyari munang rapture. Kasi si Enoch yung rapture, di ba? Yung ni-rapture. So ganun yun. Ibig sabihin, bago ang pinakamatinding kapighatian sa mundong ito, may darating munang rapture. Yung mga Enoch muna kukunin.
bago ang flood of the wrath of God. Okay? So kaya yung pag-aaral ng Bible character sa Bible, 'di ba? Ay meron po meron yang mga kahulugan sa panahon natin. Okay, bakit nauna si Enoch bago si Noah? 'Di ba? Kasi una ang rapture bago ang tribulation. Maliwanag po? Yan. So, the invitation to survive the flood. Number 2, an invitation to step in faith. An invitation to step in faith. 7:1 ng Genesis. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Okay? And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. Okay? So, an invitation to step in faith. Ang salvation po ay laging by faith. Amen? Ang pagsunod natin sa Panginoon, ganun din, by faith. Okay? So, si Noah po ay halimbawa ng taong nabuhay sa pananampalataya. Bago ni Pablo sinabi na the just shall live by faith. Bago ni Pablo sabihin na we walk by faith, not by sight. Ay meron na muna sa Old Testament na nagpakita ng great step of faith. Yan po ay si Noah. Noah's invitation was from God. Okay? Kung paanong ang salvation, ang Diyos din ang nag-i-invite. Amen po? So, pagka ang kaligtasan ay pinabayaan ng sino mang nakarinig nito, sabi sa Hebrews 2:3, paano ka pa makakatakas kung pababayaan mo ang napakadakilang kaligtasan? Bakit tinawag na so great salvation yon? Because God ang nag-invite. Ikaw ay pag na-invite ng mayor, sabi mo, wah, sino ako para invite ni mayor sa office niya? Di ba? Amen? Ikaw, pagka kinatok yung bahay nyo at pinadalhan ka ng regalo galing kay mayor. Di ba? Sino ako para padalhan ni mayor? Di ba? Okay? Tapos, kung nagaling naman sa presidente, di ba? Kung sino ka para padalhan. Amen? So, pag di mo kilala siya, amen, at pinadalhan ka, ang tawag dyan, grace. Amen? So, si Noah, nakatanggap tagpo ng biyaya, sabi sa 6:8 ng Genesis, sa mata ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi, prerogative ng Panginoon, kung sino sa mga makasalanang ito, no, ang pwede niyang pakitaan ng grasya niya. Okay, lahat naman pinapakitaan, amen? Pero tanging si Noah lang ang nag-respond. Amen? So, makita niyo po, Noah's invitation was from God. Number 2, or letter B, Noah's salvation was grace through faith. Hindi po si Noah na saved by works. Amen? Hindi po ang nakapag-save kay Noah, paalala, yung paggawa niya ng arko. Amen? Ang nakapag-save kay Noah ay yung pagpasok niya sa arko. Kung paanong ang nakapag-save sa atin ay yung pagtanggap natin kay Jesucristo. Maliwanag po yan, ha? Okay? So, wag kayong magkamali dyan sa Genesis 7:1. And the Lord said unto Noah, Come thou all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Okay? So baka pagkamalian nyo na kaya si Noah naligtas sapagkat nakita ng Diyos na siya'y righteous. So nauna ang righteousness ni Noah bago siya na-save. Amen? Kaya dapat balikan nyo muna yung una. Ang sabi dun sa Genesis 6:8, Noah found grace in the eyes of God. Amen? Hindi po yung God found righteousness in the heart of Noah. Amen? So, nauna na si Noah ay nakatanggap ng grace, nakatagpo ng grace sa mata ng Diyos. So, salvation is by faith. Salvation is grace through faith. At kung gusto nyo palalimin yan,
Buksan niyo po sa Genesis 6 verse 14. Make thee an ark of gopher wood, rooms shalt thou make in the ark, and thou shalt pitch it. So kung kayo po ay mayroong Bible na may sword, gusto kong buksan nyo to sa Genesis 6:14. Okay? Then, punta tayo sa EJV at tingnan nyo yung salitang pitch. Turuan ko kayo ha. Yan. Tingnan nyo yung salitang pitch. Diyan sa Genesis 6:14. Okay? Wait muna. Basahin ko muna sa Tagalog. Ha? Anong sabi sa Tagalog? Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Okay? Yan yung Tagalog. Medyo malalim. Amen? Sahing. Di ko yan maintindihan kung sa generation ko yan, di ba? Kaya, tingnan na lang natin yung original na salita. Amen? Nandiyan na kayo? Sabi po dyan sa verse 14, make thee an ark of gopher wood, rooms shalt thou make it in the ark, and shalt pitch it. Okay? Alam niyo po ba yung word na pitch ay kafar sa Hebrew word, na ang ibig pong sabihin ay to cover, purge, or to make an atonement. Okay? To make an atonement, make reconciliation, cover over with pitch. Okay? So, yung word na pitch dyan galing ang salitang atonement. So, alam niyo ba ang doctrine of atonement? Ang doctrine of atonement ay ito. Yung makasalanan ka. Amen? But because of the blood of Christ, pinatungan niya yung kasalanan mo. Tinabunan niya. Amen? Hindi na yung kasalanan mo ang nakita, kundi yung nakatabon, yung nakaano na doon, yung dugo ni Jesus Christ. So lalabas, bago ang Genesis 7:1 na si Noah ay righteous, kinover muna siya. Amen? Naging atoned muna siya. Na-atone muna siya in the eyes of God. Kaya ang nauna yung work ng Panginoon, ang nauna yung grace ng Panginoon. Amen? Nakaranas muna si Noah ng atonement bago siya maging righteous in the sight of God. Maliwanag po? Ganyan. Kaya makikita nyo na yung salitang pitch, bakit sa dami ng pipiliing ay yung salita pang ang kahulugan ay atonement. Sabihin, may lesson talaga yan. Na ang tinuturo ng Diyos sa atin, salvation is not by our own righteousness, but by His righteousness. Not by our work, but by His work. Amen? Kaya pag sinabing, ikaw ay na-save by work, okay? Huwag kang laging kumukontra. Okay? Kasi sa isang banda, totoo yan. Sabi mo, oo, save ako by work, pero not my work, but Christ's work. Amen? Wag laging sensitive, amen? Hindi ako na-save by work. Di ba? Hindi, na-save ka by work. Hindi. Di ba? Pero pag sinabi sa'yo, na-save ka by work of Jesus Christ when He sacrificed His life on the cross. Di ba? Yun pala. Sige, save ako by work of Jesus Christ. Not by my own work. Amen? Ang linaw sa Bible. Di ba? Titus chapter 3, verse 5. Amen? Titus 3:5. Sabi diyan, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So not by our own works, but by His mercy. So paano niya ba pinakita ang mercy niya sa atin? When He died on the cross of Calvary. Amen?
He was buried and rose again the third day. So His works, not ours. Amen. Okay, so Noah's salvation was grace through faith. Saved from wrath. So yung baha doon ay sumisimbolo ng puot ng Diyos. Amen. At tayo din po ay na-save by wrath. Okay? Saved by grace from the wrath. Okay? And saved by faith. Amen? Kaya kada isang nanampalataya kay Jesucristo, kaya nang magsabi na when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Amen? We are 100% sure. Ewan ko sa'yo, Ako, 100% ako. Amen? Hindi 101, hindi 99. Hindi rin 99.99. Hindi. Amen? 100% ang kaligtasang natitiyak. Okay? Bakit? Grabe naman, sobra naman yung ano mo, yung kumpiyansa mo. Hindi ko kumpiyansa yan. Nakasulat Alam nga namang ang nakasulat ay bawasan mo ng porsyento. Sige nga. Ang sabi ng nakasulat, at sila'y nasa aking kamay at hindi na sila maaagaw paninuman sa aking kamay. O babawasan, sige, 99% lang yan na nasa kamay tayo ng Panginoon. Hindi pwede Amen? Siya nagsabi. Hindi naman tayo nagsabi. Kinukot lang naman natin Amen? O kung magre-reklamo sila, sa Panginoon sila magreklamo. Hindi, wag sa ating nag-claim. Amen? Puro lang kayo claiming Claim, ano pala ang gusto natin gawin? Ano ba ang gagawin natin? Huwag tayo mag-claim? O di anong purpose ng Bible? Amen? Sabi ng Bible, 1 John 5:13, and these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know. Amen? That you may know that you have eternal life. So after you have known the eternal life, pwede ba sabihin, buburahin ko, yung nalaman ko, buburahin ko. Di ba? Hindi ko talaga yan nalaman. Pwede ba yon? Sabi niya, after you have received Jesus Christ, di ba? Sino man ang sumampalataya sa Kanya, John 5:24, ay may buhay na walang hanggan. At hindi na makakarating sa kahatulan, kundi inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mayroong tinatawag doon na, kung sa Old Testament, ay Exodus 12 ay Passover, sa John 5:24, crossover. Nakita nyo ba? Sa John 5:24, crossover. Hindi na makakarating sa kahatulan, kundi inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nabasa niyo ba yan? Crossover yan. Amen? From death to life. Di ba ganun yung crossover? Marunong ba kayo mag-basketball? Amen? Crossover. Pupunta ka dito biglang, di ba? Amen? Pupunta ka dito may bantay. Amen? Nag-crossover ka dito. Ganon yung direksyon natin, amen? Papunta tayong impyerno, but by the grace of the Lord Jesus Christ, papunta na tayo ng langit. At hindi lang yan, basta sinabi natin. Amen? Kung ang bawat isa sa ating magsasabi, pagsamasamahin yung lahat ng claim natin, saganang atin, hindi yan uubra sa harapan ng Diyos. Mabuti na lang, ang kiniklaim natin, hindi ating salita. Salita ng Panginoon. Amen po? So, kaya kahit ikaw ay mumunti at kahit pulubi, kaya mag-claim Amen? Naalala niyo yung bulag? Yung bulag. Ini-interrogate ng mga Hudyo. Amen? Sabi ng bulag, makasalanan man siya o hindi, I don't know, hindi ko alam. Sabi kasi ng Hudyo, makasalanan daw yung nagpadilat sa kanya. Diba? In-interview pati magulang. Ito ba talaga anak niyo? Sabi ng magulang, oo. Sinilang niyo ba talaga itong bulag? Oo. Bakit siya nakakakita na ngayon? Sabi ng magulang. Diba? Nag-iingat sila sa isasagot, diba? Kasi baka patayin sila. Matanda na po siya. Siya na lang ang tanungin niyo. Binalikan nila yung bulag. Ikaw ba talaga yung bulag? Ako nga talaga. Ang kulit niyo. Paano ka nakakita? Sinabi ko na sa inyo na may isang lalaking nagngangalang Jesus, dumura, nilagay sa mata ko, tapos nakadilat ako. Ano ba? Diba? Paano kanya? Sabi ng mga Hudyo, makasalanan siya. Sabi niya, makasalanan man siya o hindi. Hindi ko alam yan. One thing I know.
I once was blind, but now I see. Di ba? Ang linaw nun, di ba? Kahit pulubi, kayang ikling. Ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na. Amen? At kung ididiin niya ganito, mga sir, mas malinaw pa ang mata ko kaysa sa inyo. Kayong matagal nang nakakakita, bulag kayo. Amen? Hayag-hayagang nakikita ng mga Hudyo ang ginagawa ni Jesus Christ. Pilit na, di ba, tinatanggi. Samantala yung bulag, kaka-open lang ng mata, naniwala na. Amen? Parang sabi ng bulag, mas malinaw ang mata ko kaysa sa inyo. Merong 20/20 vision. Di ba? Alam niyo kung bakit na hindi agad naniniwala yung mga Hudyo? Sabi ni Paul, blinded sila ng God of this world. Okay? Yan. So, invitation to step in faith. Noah's invitation was from God. Noah's salvation was grace through faith. Okay? Kaya, kung ikaw ay saved by faith, amen? Saved by grace through faith. Kailangan mong lumakad by faith. Humakbang by faith. Panghuli, an invitation to secure his family. Okay? Anong sabi sa verse 1? Genesis 7:1. Okay? Sabi po diyan, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark. Di ba napakaganda ng first invitation? Amen? Talagang ang Panginoon pro-family. Amen? Ang Panginoon ay hindi siya divider ng family. Amen? So huwag niyong pagkamalian dahil may sinabi si Jesus Christ na dumating siya bilang sword para ang mga pamilya ay madidivide. Parehas totoo yon. Totoo na siya'y nagdi-divide sa mga pamilya at totoo rin na hindi siya divider ng family. Bakit? Kasi ganito. Nais ng Panginoon na lahat ng pamilya, lahat ng member ng pamilya ay masaya. Amen? Pero, nagkakaroon ng division sa family kapag ka ang father and mother hindi parehas tumanggap sa Panginoon. Nagkakaroon ng division. Amen? At ang anak at magulang hindi rin nagkakaroon ng parehas na faith. Kaya may division. Amen po? So parehas ito yan. Kailangan rightly dividing the word of truth tayo. Amen? Pag sinabi natin ang Panginoon ay pro-family, totoo yan. Okay? Tapos pag sinabi na naman natin na ang Diyos ay nagdi-divide ng family according sa sinabi niya sa gospel book, totoo din yan. Amen? Dahil pag hindi nga naging parehas ang pananampalataya, nagkakaroon talaga ng division. Okay? So, yun po yan. God wants our family to be saved. Acts 16:30-31. Nagtanong yung gwardiya kay Paul, Sirs, yes, yung tanong niya, kay Paul saka kay Silas, what must I do to be saved? Sumagot ang dalawa, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. So, plano ng Diyos na i-save ikaw at ang sambahayan mo. Amen? Kaya ang salvation ni Noah, hindi lang salvation para sa kanya, kundi ang invitation to salvation ay para din sa kanyang mga kasama sa pamilya. Amen? Huwag natin ipagkait ang kaligtasan. Huwag lang tayo ang dapat nakaunawa ng kaligtasan. Amen? So, an invitation to secure his family. Psalms 119 verse 90, ito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Okay? Psalms 119 verse 90. Okay? Sabi diyan, thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Ang katapatan ng Diyos ay, unto all generation. So, meaning,
Kung merong pamilya sa Old Testament na nasave by grace through faith, isang buong pamilya, so possible na mangyari sa pamilya mo. Because His faithfulness is unto all generation. Amen po? Kaya huwag tayong tumigil sa pag-pray hanggat di pa na sisave ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mag-i-stop lang tayo sa pag-pray na sila'y masave pag sila'y namatay na. Kasi pag namatay na nga naman sila, hindi mo na pwede ipag-pray na masave pa sila. Late na yon. Maliwanag. Kaya habang buhay pa sila, pray for their salvation. Oh. God wants our family to be saved. Letter B, God wants us to lead our family to Christ. Si Noah ay may malaking obligasyon sa pamilya niya. Bakit? Siya ang tatay. Amen? So, ang ginawa niya, in-invite niya ang kanyang family, lahat, doon sa ark. Sino nga ang ark? Si Jesus Christ. O, di ba? Ang ganda nun, di ba? Sama-sama ang magkakapamilya para kay Kristo. Amen? Yung i-picture nyo yung nanay may kargang bata, yung tatay may batang holding hands. Amen? So nanay may kargang bata, yung tatay may inaakay na bata, tapos may dalawa pang tawag dyan, bata na nasa katabi nila. Sarap, di ba? Oh, buong pamilya para kay Kristo. Amen? Oh. God wants us to lead our family to Christ. Once na ikaw ay na-save, kahit di ka magulang, ikaw ang inatasang mag-lead sa family mo. Amen? Oo. Pag hindi ka gumalaw at hindi sila na-save, pananagutan mo yan sa Panginoon. Okay? So, I hope na sa aking kapamilya ay wala naman na ako sa kanilang hindi napangaralan. Ako'y nangangaral lagi at na-invite ko sila at nakakarinig sila ng mga preaching ko. Amen? So, kung di man sila masave, ay wala na akong pananagutan. Amen? So, although hindi sila lahat na one-on-one ko. Okay? But by my preaching, sila ay naaabot ng Word of God. Okay? Sa mga funerals, nakakarinig yung mga yan. Okay? So, mula sa funeral ng aking tatay, parinig sila ng mensahe. Sa funeral ng aking kapatid na namatay last year, nakarinig sila ng mensahe. Amen? So, pwedeng yung dugo, no, na nasa kamay ko, ay nababawasan na paunti-unti. Amen? O, kaya yung immediate family nyo, pag-pray nyo, amen? Na sila'y masave. Mashiran nyo. Nakakahiya. Oo, nakakahiya talaga. Lalo na, kilala ka nila. Dati, amen? Ang buhay mo ay alam nila. Pasikot-sikot. Amen? O, tapos pagka nag-share ka na, sasabihin nila, magdadalawang isip sila. Totoo kaya itong sinasabi ni anak? Kasi kilala ko yan eh. Diba? Talaga kayang nagbago na siya. Amen? Pero ganun na. Anuhin mo rin. Gampanan mo lang yung tungkulin mo. Sa maniwala sila at hindi, at least ginampanan mo ang tungkulin mo. Amen po? Pero ang pinaka-the best na pag-share ay yung kapag ang buhay mo ay binago na talaga ng Panginoon. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na naninigarilyo, hindi ka na naglalasing, di ba? Hindi ka na, palasagot sa magulang, hindi ka na, hindi ka na nangungupit, hindi ka na magnanakaw, ayan, di ba? Hindi ka na nagdroga. Pag nakita nila ang pagbabago, kahit di ka magsalita, sila na mismo, sasabihin nila, hindi naman ganyan yan dati. Pero tingnan mo naman ang buhay niya. Amen? Testimony na yun. Okay?
Pero hindi laging ganon, mga kapatid. Kahit malinis na ang buhay mo, ay di ka pa rin nila tatanggapin. Meron pa rin ganon. Meron at merong ganon. Amen? Oh, pag ganon, matigas na talaga yon. Pinakita mo na lahat, ginawa mo na lahat, talagang di pa rin sila satisfy sa'yo, o ipasa Diyos mo na. Amen po? Sabi nga, how can we expect to be honored in the world where your Lord was crucified? Bakit mo ini-expect na i-honor ka ng tao sa sanlibutan kung saan namatay ang Panginoon mo? Kung saan pinatay ang Panginoon mo? Kung ang Panginoon mo nga, crucify sa mundong to, di ba? Bakit ka mag-i-expect na i-honor ka ng mga tao sa mundong to? Okay? Kung nagawa nila yun kay Jesus, gagawin din nila sa'yo yan. At si Jesus kasi mismo nagsabi na ang propeta ay hindi tinatanggap sa sarili niyang bayan. Okay? Pero, lagi niyong tandaan, paano kung ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa pamilya mo? Diba? Pray ka ng pray. Panginoon, magpadala ka ng mga ngaral sa pamilya ko, please. Diba? Maniniwala sila pagka nakita nila, nakarinig sila ng pangangaral galing sa ibang tao. Sabihin ng Panginoon, ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw yung ginagamit ko dyan, Diba? Kagaya ni Noah. Amen? Naghanap pa ba si Noah ng mag-aakay sa pamilya niya? Hindi. Siya na mismo. Amen? Diba? So, totoong hindi ginagalang sa isang bayan ang tao sa kanyang sariling bayan. Pero hindi nangangahulugang, hindi ka na paniniwalaan. Amen po? Iba-iba ang pagkilos ng Panginoon. Anong sabi nung sinapian ng demonyo? Sinapian. Pinaalis ni Jesus Christ ng demonyo. Ilan yung demonyong pumasok? 2,000. Bakit 2,000? Kasi nung i-transfer sila sa baboy, 2,000 yung baboy. Amen? Na may sapi. At nagpalunod sa dagat. Hindi naman nung papalunod yung baboy doon. Halimbawa, yung isa doon ay walang sapi. Hindi naman, nakisabay lang. Lahat yon nasiraan ng ulo. Amen? Lahat ng baboy na yon may karga. Kaya lahat sila pumunta doon sa dagat at nagpalunod. Amen? Saan ka makakita sa mundong to na baboy nag-suicide? Sige nga. Wala. Maliban pag may sapi. Amen? O yun. Nagpakamatay yung mga baboy. Okay na? O, pagtapos ito. Nung magaling na yung binata, Mark chapter 5 yan, nung magaling na, sabi ng Panginoon, ako'y aalis na, babalik na ako doon sa kabilang ibayo. Di ba ang sabi ng Bible, gustong sumama? Gustong sumama nung binata sa Panginoon? Pero pinayagan ba siya ni Jesus Christ na sumama? Hindi. Sabi niya, go home with thy friends. Di ba? Umuwi ka and tell them, ipamalita mo sa kanila ang ginawa ko sa iyo. Uutosan ba ng Panginoon yon kung hindi siya paniniwalaan? Di ba? Sa kanyang bayan? Ibig sabihin, paniniwalaan, pero pwedeng may struggle, pero paniniwalaan, lalo na kung may pagbabagong buhay talaga. Kaya anong ginawa ng binata? Pag uwi niya sa bahay, kasi di na siya pinayagan ni Jesus Christ na sumama, pinablish niya, sabi ng Bible, di ba? Pinablish niya sa Decapolis yung ginawa ng Diyos sa kanya. At maraming tao ang na-bless. Bakit pinauwi? Kasi may capacity siya. So, hindi laging, hindi paniniwalaan. Hindi laging ganon. Amen? Paniniwalaan ka, basta sumunod ka sa Panginoon. Amen po? Sabi nga, una ang pagsunod, bago mo makita ang resulta. Una ang pagsunod. Huwag kang judgmental. Amen? Okay. So, tingnan niyo po ang nangyari. Genesis 7, verse 7. Anong sabi diyan? And Noah went in. Siya lang ba ang pumasok? Sabi diyan, and his sons, mga anak niya,
and his wife, and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. So, sino ang pumasok sa ark? Si Noah, yung asawa niya. Ano pangalan ng asawa niya? Ha? Brother Waljan. Ano pangalan ng asawa ni Noah? Yon, si Mrs. Noah. Si Ma'am Noah. Sige, si Mrs. Noah. Oh, sige, tapos yung sons. Yung tatlo niyang anak, sino yon? Shem, Ham, Japet. Shem, Ham, Japet. Oh. Yung mga asawa nila. Anong pangalan? Mrs. Ham, Mrs. Shem, Mrs. Japet. Amen? Pumasok sila sa ark. Okay? So, meron bang naiwan? Wala. No one shall be left behind. Diba maganda yung principle na gano'n, no? No one shall be left behind. Buksan niyo po sa Hebrews ba? Or, wait. Yung 8 souls. 8 souls were saved. Peter. 1 Peter. 2 Peter. Hanggang sa makita natin. 1 Peter. 2 Peter. Okay na. Kuha na. 2 Peter chapter 2. Anong sabi sa verse 5? And spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of ungodly. Okay? Yan yun, no? Sige, hindi pa yan. Meron pa. Saan yung 8 souls were saved? 8 souls. 1 Peter 3:20. Thank you, ha. Sabi dyan, which sometime were disobedient when once the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, kunti lang, that is 8 souls were saved by water. So, 8 kaluluwa ang nasave. Okay? From water. Amen? So, sino yung 8? Noah, Mrs. Noah, Ham, Mrs. Ham, Shem, Mrs. Shem, Japet, Mrs. Japet. Ilan na? Okay? 7 na. Ay, oo, 8 na. Yeah, yun yung nasave. So, kaya makikita nyo po na the ark is the type of Christ. Okay? At tayo po ay dapat ipakilala sa mundo ang ark habang wala pa ang tribulation. Nako ha? Pag dumating ang tribulation period at saka ka lang magsusoul winning. Amen? Okay? Tara na. May tapakan na ng 666. Tara, soul winning na tayo. Okay? Hirap na yan. Amen? The greatest thing that you can offer to your friends, to your loved ones, is the salvation of the Lord Jesus Christ. Salvation through faith. Amen? Conclusion, Mark 8:36-37. What shall it profit a man if he shall gain the whole world
and lost his own soul? Or, what shall a man give in exchange to his soul? Ano daw? Sapagkat anong mapapakinabangan ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Sa ibang translation, at mapahamak ang kanyang buhay. Okay? Buti ang King James ay napakalinaw. Ang napapahamak talaga ay kaluluwa. At ang kapahamakang tinutukoy ng Bible na yan ay impyerno. So sabi diyan, makamtan man ng mga mahal mo sa buhay ang lahat ng yaman sa mundo. Pag ang kaluluwa naman nila ay napahamak, ano ang pakinabang? Amen? Tapos sabi sa 37, o ano ba ang maipapagpalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Meron ka bang pwedeng ipalit sa kaluluwa mo? What a man can give in exchange to his soul. For his soul. Meron bang katapat na value ang kaluluwa natin? Material na bagay, wala. Ang iba, ang katapat lang ng pera ay 10,000. Ng kaluluwa, 10,000. Okay? Ang iba ay 1 million. Amen? Ang iba, pinipresyohan yan. Isang daliri, 5,000. Isang paa, ang matanggal, 200,000. Diba? Ganun yun, sa insurance. Pag natanggalan ka ng mata, 500,000. Okay? Isang mata ulit, 500,000. Okay? At naputol ulo mo, okay, ang matatanggap ng pamilya mo ay, di ba? May ganun eh. Depende sa offer. Amen? Kaya yung mga nagpapa-insure ay insurance para sa kanilang pansamantalang buhay or pangmaterial na bagay. Amen? Halimbawa, naputulan ng kamay ang mahal mo sa buhay at nakatanggap ka ng 50,000 sa isang kamay. Okay? Pag nagastos mo na yon, wala na yon. Tama? Okay? So, sobrang daming tao po, nakakalungkot, na talagang binibigyan nila ng pansin yan. Hindi tayo against yan. Kailangan may insurance. Amen po? Kahit papano, ay pag namatay ka, may maiiwan sa pamilya mo. Correct ba? Pero, ang malungkot na senaryo ay ito. Insured sila sa lupang to. Hindi sila assured sa heaven. That's the problem. Amen? Insured ka sa lupa, hindi ka assured sa heaven. Okay? So what shall it profit a man if he shall gain all the insurance? If you shall lose your own soul. Amen? Naalala niyo yung namatay sa Luke chapter 16? Diba? Yaman yun. Ang yaman nun. Amen? Ang yaman. Pero nung nasa impyerno na siya, mayaman ba siya? Hindi. Diba? Wala nga siyang kaibigan dun eh. Amen? Bakit kung may kaibigan siya, halimbawa yung mga pinakitaan niya ng kaplastikan nung buhay pa siya? Ano na? Pinakitaan niya ng kaplastikan. Amen? Bakit nung humihingi siya ng tubig, ay walang nag-abot sa kanya ng tubig? Si Lazaro pang pakikialaman niya na nasa paraiso. At ipababain daw, magdala ng isang tulo ng tubig. Nahimik si Lazarus dun sa piling ni Abraham, pabababain pa. Sabi ni Abraham tuloy, hindi na pwede. Walang lipatan. Amen? Walang lipatan. Pag nandiyan ka na forever. Pababain mo na lang siya sa lupa. Ay, hindi rin pwede. Pag nandito na. Yung request ng mayaman, hindi na pagbigyan. Why? Because hell is fixed.
Hell is fire and hell is final. Pagka ang makasalanan nandun na, wala nang pag-asa. Amen? O, sasabihin mo, pakipag-pray naman po yung kapatid kong namatay. Paano ipag-pray natin sa kanya? Na ang kaluluwa niya po mapunta sa langit. Ay, nako, mali po yan. Bakit? Kasi pagpatay na po yan, nandun na yan kung saan siya napunta. Impyerno o langit. Kahit anong prayer ang gawin mo sa lupa, hindi na yan makaka-apekto sa kanya. Amen? Ang sagot ng pastor sa ganyan, may tanong lang po ako sa iyo. Ikaw ba ay kapag ka magti-take ng exam, ano ba ang prayer na ginagawa mo? Bago mag-take o pagtapos mag-take? Bago po. Bago. O, yun. Di ba? Pag nakatake ka na, kung ano yung sagot mo doon, amen? Hindi naman babago yun. Kahit ipag-pray mo pa. Amen? Pag-pray mo pa. Panginoon, baguhin mo yung sinulat ko doon. Mali. Bakit inilagay ko doon? Cavite yung capital ng Pilipinas. Baguhin mo, Lord. I believe with all my heart. In Jesus' name, baguhin mo. Pwede ba yun? Mababago pa ba yun? Hindi na yun mababago. Kung Cavite ang nilagay mong capital ng Pilipinas, yun na yung mababasa nung mag-check. Amen? At pag nabulag yun, checkan niya yun. Amen? Pero pagka malinaw ang isip nun, hindi niya checkan. Dahil hindi Cavite ang capital ng Pilipinas. Amen? Hindi rin land of promise ay Bicol, no? No. So lagi nating tandaan na sa kabilang buhay, whether you are believer or unbeliever, okay, pag nandun ka na, final na yon. Pag ikaw ay Kristiyano ngayon na kulang ka sa paglilingkod, hindi ka faithful and true this 2022. Amen? Tapos namatay ka ng 2022 na hindi ka faithful and true. Okay? Pwede mo ba sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko kasi alam na mamamatay na pala ako ng 2022. Akala ko faithful and true hanggang 2032. 2022 lang pala, Lord. O, sige, ibalik mo muna ako, Lord. Mag-faithful ako doon sa lupa. Eh, hindi na pwede. Amen? Nandiyan ka na. Diba? O, magdusa ka. Wala kang reward. Wala. Amen? O, hindi ka naging faithful and true. Tama? O, kaya dapat ay habang may opportunity, let's be faithful and true. Amen? So, salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Okay? So, tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong biyaya sa amin. Kagaya po ni Noe, we are saved by grace through faith, and that's not of our work. Salamat sa iyong mahabaging puso na naawa sa amin. Salamat sa ark na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin at naghihintay ng pagbabalik ng aming Panginoon. Tulungan mo po na maihanda namin ang aming mga sambahayan. Masiran sila upang huwag po silang mapahamak, Panginoon. Alisin mo po ang katamaran, alisin mo ang hiya, ang bawat isa sa amin, magsikap na magbahagi ng Word of God sa iba. Patawad sa mga kasalanan at pagkukulang, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa at ang mga kapatiran po na mayroong karamdaman, kayo po magpagaling sa kanila. I-provide mo ang needs ng bawat pamilya
at ilayo mo pang bawat isa sa kumakalat na sakit na ito, Panginoon. Pagtagumpayin mo po ang iyong mga anak. In Jesus' name we pray, amen. Okay. Salamat mga kapatid. Happy Lord's Day sa bawat isa. At kung kayo po ay di pa nag-forward ng inyo pong picture, mag-forward po kayo ng inyong picture. Amen? Okay? So, ang Omicron po ay totoo. Okay? Kaya ang paalala po at sumunod po tayo sa gobyerno. Amen? Huwag po tayong masuwayin. Amen? Pag sinabi kong huwag labas ng labas at wala pong dapat na wala namang kailangang gawin sa labas, okay? Ay huwag tayong labas ng labas. Amen po? Okay? So kung may bibilhin at may importanteng lakad, gawin po natin. Amen mga kapatid? Okay? I hope nagkakaintindihan po tayo. Amen? Ang kalusugan natin ay ingatan natin. Templo yan ng banal na espiritu. Okay? Sundin natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat and God bless you. Jesus Christ is faithful and true. We must be faithful and true.